Hello mga madam! Part 2 na po tayo ng ating pastillas cake topper or pastillas fondant. So, again yung consistency po ng ating fondant ay ganyan, no? Dapat po ay hindi sobrang lambot at hindi rin po sobrang tigas. So, yung part 1 po niyan ay nandyan ang link sa ating comment section. Kung di nyo pa napanood, ay paki-check nyo na lang po. So, ayan, pag naggawa po pala kayo ng ganito, ng mga pastillas fondant, huwag pong sobrang nipis ng pagkakaroll nyo. Dapat sakto lang, mga half inch, ganon. Tapos, ayan, pinaka-perfect po na gamitan niya ng mga molder para mas maganda yung pagkakashape natin. Kung wala naman po kayong molder, ganyan po, mano-mano po natin i-drawing. So, yung ginagamit kong pan-drawing dyan is yung ginagamit po nila sa mga nail polish design. Very pointed po yung dulo niyan, pero at the same time, rounded din siya. So, perfect na perfect po siyang pang-drawing para sa akin sa mga ganyan po na fondant natin. And then, ito pong ating pangkat, syempre precision knife po yan para maganda po yung pagkakatabas ng ating drawing. Sakaling hindi naman po marunong mag-drawing, pwede rin po tayo na bumili ng mga cutter or molder online para mas mapabilis po yung ating trabaho. Pero dito, pinapakita ko po sa inyo kapag halimbawa wala kayong ganun, mga cutter, pwede pa rin kayo makagawa ng mga ganitong design. At pwede pa rin po kayo mag-accept ng mga ganitong orders, no? Basta tsatsagain nyo lang na gawin or tsatsagain nyo lang siya na i-mold at i-design. So, ayan, dahan-dahan lang hanggang sa matapos po ninyo. Yan, maganda rin po na nilalagyan nyo siya ng mga dun sa gilid niya is parang tinitrace nyo siya para pag naglagay po tayo ng black na fondant mamaya ay hindi po tutulo or magi-spill. Meron siyang parang pagsasahulan kasi medyo lalalim po yon. So, this time, kinukulayin ko na po yung ating pastillas cake topper or I mean fondant at gagawin ko po yan ng mga bintana at salamin ng ating maliit na 2D na 2-dimensional po na aeroplano. Yan. So, ganyan lang po. Ang maganda pa dito sa ating fondant ay talagang nadidikit po siya ng kusa. No? Hindi nyo na kailangan basain ng tubig or kung ano man po yung mga kailangan pa po ninyo na ilagay dyan. Basta wag nyo lang pong masyadong damihan yung lard tsaka wag nyo lang pong i-overmix para hindi po siya tawag dito maging oily at mahirapan kayo magdikit, no? Yan. Then, ito naman po yung ating 2-dimensional na, 3-dimensional na po pala ito. 3-dimensional na airplane. So, yan. Parang realistic po siya na aeroplano. Mini airplane lang po yan na gagawin din po natin. At saka yung nilalagay ko pala dyan, kaya medyo makinang-kinang yung ating fondant ay yung ating pearl na powder, no? Parang, ano ba yung tawag doon? Yung pearl shine powder, ganon. So, again, lahat po ng ginamit ko dyan ay nabibili po online. So, pwede nyo po doong i-check sa ating comment section para po sa mga link, no? Yan. So, yan po yung pearl na powder na sinasabi ko sa inyo. Pangpakinang-kinang po siya. Napakagandang tignan yan. So, ayan po, no? After natin malagyan ng details at saka yung ating black na food color, magmumukha na po talaga yung airplane. Okay? So, ito naman po yung paggamit natin ng molder. Kung wala po kayo na time na mag-drawing pa doon sa ating fondant, bumili na po kayo ng ganitong cutter or molder, no? Ganyan lang po siya. Ganun din, iro-roll nyo po siya ng sakto lang, yung wag mo sobrang nipis, wag sobrang kapal, mga around half inch, and then tsaka nyo nang po i-stamp, and then yan na po yung ating airplane, ganyan kabilis. And instead na magkulay pa ng fondant, pwedeng direct na po yung food color na ikulay nyo dyan na kulay blue rin po yung ginamit ko. So same na kulay na ginamit ko doon sa manual cutting natin. Then yung pong mga details na yan ay mga black din po para mas ma-emphasize po yung mga itsura or yung itsura ng ating ginagawang topper dyan na airplane. Napakaganda talagang gamitin ng cutter na ito kasi sobrang bilis mo lang magagawa yung ganitong mga design, no? Pagka manual cutting yan, it takes talaga ng mahabang oras. So, ayan. At ito na nga po, nailagay ko na siya sa ating cake, no? Perfect po yan sa mga bento cake, yung size ng cutter po na yon kasi saktong-sakto lang po yung laki niya. Pero syempre, pag mas malaking cake, magma-manual cutting na po tayo, no? Kaya maganda rin po na alam natin yung manual cutting, tsaka po yung sa mga ganyan na maliliit, pwede rin po natin siyang igamitan ng cutter, no? That's it for today's video. Sana ay matutunan kayo. Until our next!